Bakit kaya hindi niya ako sinasama doon sa loob? Ni isang beses di pa ako nakattend ng meeting niya eh. Pero alam ko dapat ang sekretary nasa loob nag-notes. Where's him? Napatayo ako nang biglang may pumasok na magandang babae. Sino naman kaya tong isang to? Si Sir Logan po? Nasa board meeting na po, ma'am. So you must be her new shit secretary? Grabe naman. Di naman ako shit, no? Excuse me, ma'am. Yes, I'm his secretary but I'm not a shit. Tumawa naman siya. Ano nakakatawa dun? Eh baka isa rin tong takas sa mental ah. Diba si Gemma ang nagpasok sa'yo dito? Hindi po, ma'am. Si Sir Logan po ang mismong nag-hire sa akin. Nagulat siya nung sinabi ko yon. Hindi talaga ka panipaniwala, diba? Huwag kang mag-alala, ganyan din reaction ko nung pinasok niya ako dito. Really? Then you must be nice. Saad niya sabay ngiti sa akin. Yung totoo, bipolar bang isang to? Siguro nagtataka ka kung sino ko, no? Tumayo siya at lumapit sa akin para ilahad ang kamay niya. I'm Heisley, sister of Logan. OMG, kapatid siya ni Logan? Akala ko ba nag-iisang anak lang siya ng tatay niya? Kasi wala siyang nabanggit na kapatid niya, pati si Nanay Auring. Akala ko po walang kapatid si Sir Logan. Tumawa na naman siya. Natatakot na ako Actually, he's my cousin, but when my parents died in an accident, they decided to adopt me. They treated me as their real family. Ah, so pinsan pala talaga niya si Logan. Kala ko naman kapatid talaga eh. Eh bakit ngayon ko lang po kayo nakita? Umiral na naman ang pagiging chismosa ko. I was in Paris for my fashion industry. Umuwi ako ng Pinas when I heard about Tita Lauren's death after a week. Bumalik din ako ng Paris because I have to manage my business. Nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Heisley. Sabi niya wag ko na raw siyang tawaging ma'am. Parang si Logan lang ah. Sabi pa niya ako lang daw ang nagustuhan niya sa lahat na naging secretary ni Logan. At eto pa ha. Kaya pala sinabihan niya ako ng shit kanina kasi akala niya kay Gemma ako galing. Ayaw niya raw kasi sa babaeng yon. Pinaplastic lang daw niya minsan dahil kay Logan. Kinuwento ko rin ng totoong estado ko sa buhay pero kahit ganon, hinar pa rin ako ni Logan. Alam niyo kung anong sabi niya? Oh my gosh, seriously? That is very impossible. Siguro kung ibang tao yon, he will surely put that bastard into jail. Pero ikaw, tinanggap ka niya na nandito ka pa sa mismong office niya? I find you interesting ha. Siguro may nakita si Logan sa'yo na wala sa iba. Maski siya rin naman daw, hindi mabigat ang pakiramdam niya sa akin. Mukha rin siyang mabait. Buti na nga lang at nagkasundo kami. Catherine, I need you to... Heisley? Hey bro! Napangiti ako na makita si Heisley. Niyakap si Logan. Halata mong na-miss niya talaga. Sana meron din akong kapatid. I miss you! Saad ni Heisley kay Logan habang ginulo ang buhok nito. Nainis naman si Logan at agad inayos ang buhok niya. What brings you here ba? Iritado niyang tanong. Sungit ever? May inisikaso lang ako dito sa Pinas. After 3 days, babalik na rin akong France. Para binisita muna kita. Didn't you miss me? Nagpapakit pa talaga si Heisley sa kapatid niya. Siguro ang saya nila noon. Fine. I miss you too. Poker face na sabi ni Logan. Na-miss din pala niya, ang arte pa. Great. Anyway, I like Catherine. She's the best secretary you hired. Sabay tingin niya sa akin at ngiti. Nginitian ko rin naman siya. Napatingin din sa akin si Logan pero iniwas din niya kaagad. Problema nun. Lumapit naman sa akin si Heisley. Can I borrow you tomorrow? Na-miss ko ng Pinas eh. Pwede mo ba akong samahan bukas? Kain, then shopping. Nako Heisley, baka magalit si Sir Logan eh. Tsaka nakakahiya naman. Don't be, please. Hindi magagalit si Logan. Try mong magpaalam. I want to know you more eh. See you tomorrow, ha? Pagkasabi niya noon, nagpaalam na siya sa akin, pati kay Logan. Meron daw kasi siyang ka-meeting at bukas lang ang free day niya. Paano kayang gagawin ko? Nakakaya namang tanggihan si Heisley pero nakakahiya din naman nang magpaalam kay Logan. Naiipit na ako sa magkapatid na to ha? You can come with her tomorrow. Natigilan ako nang sabihin ni Logan yon sa akin habang may binabasa sa laptop niya. Talaga? Payag ka? Nilapitan ko talaga siya para makasigurado. Tama yung rinig ko. Yes. Tumayo naman siya at pumuntang CR. Ano kayang problema ng isang yon? Yes lang isasagot, nauutal pa. Grabe ka bakla. Di ka na ma-reach ngayon ha? Daig mo pa ako. Ikaw nang sosyal ang kondo. Nandito ngayon sa kondo ang dalawa kong best friend. Sabi na mag-overreact tong dalawang to.
Lalo nung kaninang papunta pa lang sila, hindi sila makapaniwala na sa harap lang ng room ko ang condo ni Logan. Alam mo girl, naluloko talaga ako dyan sa boss mo ha. Doon pa lang nasa Batangas tayo, iba nang nasa-sense ko eh. Ano naman kayang ibig sabihin nitong si Aba? Me too friend, una hinar ka. Tapos sinundan ka sa Batangas. Tapos sabi mo pumunta kayo sa isang 5-star restaurant at binilhan ka ng stuffs. Then na pinalipat ka sa condo niya for free? Tapos kumpleto pa sa gamit pati mga high class sa damit. Sekretary ka pa ba talaga? Umamin ka nga? Ano nga aminin ko, Gianna? Pati nga ako nalilito sa ikinikilos niya eh. Alam nyo, isa lang ibig sabihin yan. Ava, may gusto sa'yo ang boss mo. Sabay-sabay pa talaga silang dalawa. Pero ano daw? Napaka-imposible. Walang-wala ako sa kalingkingan ng mga tipo niya kaya't malabo talaga. Huwag nga kayong ganyan. Ano ako, hasyendera? Milyonarya? Para magustuhan ng isang Logan Navarro? Mayaman na si Logan. Ubod pa. Kaya't sa tingin mo ba yaman ang habol niya sa babae? Napaisip naman ako sa tanong ng Gianna. Basta. Hindi ako gusto ni Logan at hindi niya ako magugustuhan. Hindi ko alam pero parang biglang may kumirot sa dibdib ko. Parang nasasaktan. Pati nga ako nalilito na rin sa mga ikinikilos ko. Ayokong ma-inlove ako sa kanya. Hindi pwede. The next day, pumili na ako ng damit na mga bigay sa akin ni Logan. Ang gaganda nito ah. Parang lahat bagay suot. Nag-text sa akin si Heisley na pupuntahan na lang daw niya ako sa kondo. Hindi ko nga alam kung paano niya ba nakuha ang number ko. Siguro dahil kay Logan. Pero ang nakakaloka yung text sa akin. Pumunta ka sa office after nyong lumabas ni Heisley, okay? I'll wait for you. Catherine's POV. What do you think of this one? Tanong ni Heisley. Nandito kasi kami ngayon sa isang mall. Masyadong mahal ang mga kinukuha niyang damit. Siyempre, pipili ba siya ng tig 150 lang? Maganda, bagay yan sa'yo. Sagot ko habang nakangiti. Halos 2 oras na kami naghahanap ng mga damit. Madami naman siya paniguradong damit, kaya aanihin naman niya ang mga ganito karami. Okay then, kukunin ko to. Ang sarap siguro na maging kasing yaman nila, no? Mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Ako kasi iniipon ko yung sahod ko para sa future ko. Mahirap na, no? Minsan lang makahanap ng ganitong trabahong malaki ang sweldo. This one. Sabay pakita niya ng isang dress na kulay peach. In fairness, gusto ko yung taste niya. Yan, mas maganda yan sa'yo. Actually, this is not for me. Sige, kukunin ko rin to. Nakakamagkano na kaya siya? Yung isang dress nakita ko kanina worth 90k. OMG, diba? Partida, ang simple lang ng design niya. Nakakalula ang presyo ng mga damit dito. Para kanino ba yan? For you. Ha? Inawakan niya ang 2 kamay ko. I said this is for you. Para sa akin? Nako naman, Heisley. Hindi mo na ako kailangan bilhan pa ng mga ganito. Tingnan mo nga, oh. Ang mamahal, sayang na ang pera mo. Ano ka ba? It's just money. Hayaan mo na ako, Kati. Gusto lang talaga kitang bilhan. May magagawa pa ba ako? Siyempre wala, diba? Pero nakakahiya sobra. Bakit ba ang galante ng magkapatid na to sa akin? Baka isipin tuloy na ibang tao. Pinaperahan ko sila kahit di naman. I want you to wear this one. Inabot niya sa akin yung dress na nagustuhan ko kanina para sana sa kanya. Pero para sa akin pala. Wala na ako magagawa kundi isuot yon dahil baka magalit pa sa akin si Heisley. My gosh, ang ganda. Parang sukat na sukat sa katawan ko. Lumabas na ako para ipakita kay Heisley. Goodness, you look like a goddess. Sobrang sexy mo dyan, I swear. Tinignan ko ulit yung sarili ko sa salamin. Ang ganda nga. Mukha akong sosyal na mayaman. Huwag ka na magpalit, okay? Yan ang suotin mo hanggang mamaya. Bagay pala sa'yang floral. Salamat ha. Nakakayang tanggapin pero thank you talaga. You're welcome. Tingnan ko lang kung hindi ka pa magustuhan ng kapatid ko. Sabi niya sabay kindat sa akin na kinakunot naman ang noo ko. Magustuhan? Parang may biglang tumambol sa dibdib ko. Ano ba to? Paglabas namin ng mall, ang daming napapatingin sa amin. Naiilang ako mantalang tong si Heisley parang akala mo model na naglalakad sa fashion show. Look, pinagtitinginan tayo ng mga tao dahil sa suot mo. Tuwang-tuwang sabi ni Heisley. Alam niyo ba kung magkano to? $2,350 lang naman. Kayo nang bahala magkwenta kung magkano ba to pag kinonvert sa peso. Grabe lang, 'di ba? Lampas sa 2 sahod ko. Siguro tong suot ni Heisley hindi lang doble nito ang presyo. What do you want to eat? Ha? Kahit ano lang.
Inaya na lang niya ako sa isang Italian restaurant. Siyempre, spaghetti lang o-orderin ko kasi yun lang ang sure kong alam na meron dito. Order anything you want, ha? Huwag kang mahihiya. Sabi niya sabay ngiti sa akin. Ang ganda talaga niya. May boyfriend na pa kaya siya? Malamang manliligaw madami. Nakapili ka na? Spaghetti with meatballs na lang. Ano pa? Okay na ako doon. Nakakaya naman kung dadagdagan ko pa yung order ko, di ba? Timawa lang ang peg. Ay nako, hindi pwede yon. Waiter! Lumapit naman agad sa kanya yung lalaki. We want 1 spaghetti with meatballs, 2 bruschetta, 1 margarita pizza, 1 lasagna, and 2 tiramisu. And for your drinks, ma'am? Give us your best lemon juice, thank you. Parang kinilig pa yata yung lalaki dahil nginitian siya ni Heisley. Ibang klase talaga. Pero ang dami naman niyang in-order. Ang dami Maubos ba natin yon? Natawa naman siya. Ano ka ba? Syempre naman. Based sa reaksyon niya, parang gutom na gutom siya. Mukhang malakas din siyang kumain Maya-maya pa ay dumating na yung mga order namin. Mukhang masasarap. Panigurado masarap nga to. Mahal Bon appetit! Sabi ng waiter at saka umalis. Ang sarap tingnan. Sure ako mas masarap tong kainin. Huwag kang pahalatang patay gutom, Catherine. Kahit na, ubusin mo yan Hindi ko in-expect na ganito kabait ang kapatid ni Logan. Mukha kasi siyang mataray sa unang tingin, lalo na kapag nagsalita siya, pero once na makilala mo siya, sobrang kalog at jolly person pala niya. Nagkwentuhan pa nga kami about sa kung saan-saan habang kumakain. Napapatingin na nga sa amin yung ibang kumakain dahil sa tawanan naming dalawa. Kasi naman, nakakatawa naman talaga yung mga kinukwento niya about kay Logan. You know what? I like you for Logan. Naubo naman akong bigla sa sinabi ni Heisley. Nagbibiro ba siya? Oh my gosh, are you okay? Sorry na bigla ka ata. Ikaw kasi nagsasabi ka na imposible. Why? Hindi naman imposible na magustuhan ka niya. Nakita ko nga kahapon ibang tingin niya sa'yo. May mali siya. Hindi ko alam kung bakit napahalakak ako sa sinabi ni Heisley. Mali siya talaga? Pati tuloy siya natawa sa sinabi niya. But seriously, I can smell something. Kahit imposible na magustuhan ako ni Logan, natuwa naman ako dahil gusto ko ng kapatid niya para sa kanya. Sabi pa nga niya, pansin daw niya na nagtatagalog na si Logan ngayon dahil daw tsak sa akin yon. Heist, para may nagpa-party na naman sa puso ko. After namin kumain, grabe, ang sasarap ng pagkain at sobrang nakakabusog. Inaya pa ako ni Heisley na mag-ikot-ikot para tumingin sa mga kung ano-anong po pwede daw naming mabili. 5 PM na pero nandito pa rin kami sa mall. Nakatanggap na ako ng message galing kay Logan. Where are you? Are you still with my sister? O diba? Bakit kaya ako hinahanap ng mokong na to? Baka may ipapagawa na naman. Inahanap na ako ng kapatid mo. Para naman siyang paranoid na boyfriend. Ay! Natawa naman ako dahil talagang inaasar pa niya ako Botong-boto ba talaga siya para sa akin? Let's go na nga. Ihahatid na kita sa kanya. Mukhang miss ka na kaagad Past 6 PM na kami nakarating sa SGC. As usual, halos lahat ng empleyado nakatingin sa amin. Kilala pala siya ng mga empleyado dito. Malamang, kapatid Syunga mo talaga, Catherine. OMG, girl! Ang ganda talaga ni Ma'am Heisley, no? Sinabi mo pa. Lutang na lutang ang ganda niya dahil kasama niyang low class. Nakakaya lang dahil pinipilit niyang makipagsabayin sa mga high class sa tao. Hanggang kailan kaya sila ganyan sa akin? Hindi ko naman sila inaano Pasalamat sila. Ayokong pumatol sa kanila. Akala ko papasok na ako sa elevator. Kaya't pinindot ko na yung button pero nagulat ako nang bigla siyang pumunta doon sa dalawang babae na nagkukwentuhan. Anong gagawin ni Heisley? Excuse me, will you please repeat what you're discussing about? Matarin na sabi ni Heisley. Kita ko namang nabalot ng takot yung dalawang babae na parang mascot sa kapal ng make-up. Wala po ma'am. Pinag-uusapan lang po namin kung gaano kakaganda. Oh, bakit biglang lapad ng ngiti mong babae ka? Hindi lang naman yon ang pinag-uusapan nyo Really? Based on what I've heard, parang may sinabi pa kayo? Nanlaki ang mata ng dalawang babae. Ano kayo ngayon? Mabuti na lang may instant guardian angel ako. Wala na po ma'am. Nauutal pang sabi ng isang babae. Yung isang babae naman hindi makapagsalita. Liar. If I were you, aayusin ko na yung mga gamit ko at aalis ng company na to bago pa ako makapagsabi kay Logan. Agad namang umalis yung dalawang babae pabalik sa pwesto nila.
Halos maiyak-iyak na yung dalawa. Para na guilty naman tuloy ako. Huwag kang mag-alala. I will not let them to be fired. Tinakot ko lang sila. Akala ko balak talaga niyang ipatanggal yung dalawa. Kahit naman bad ang ugali nila, ayokong mawalan sila ng trabaho. Pagpasok namin sa elevator, nakasabay namin si Mr. Mendoza. Oh, hi, Hinesley. Long time no see ah. Kailan ka ba dito? Magkakilala pala sila? I did not expect that. Kahapon lang, 3 days lang ako dito, then I will fly back to Paris. Oh, I see. You are with Catherine pala. Goodness, you look real nice ha? Puri sa akin ni Mr. Mendoza habang tinitingnan ako from head to toe. Nagmukha ba talaga akong tao? Oo nga pala, Matthew. I want to invite you to my birthday party next month. I will just email to you your VIP pass. Sure, that would be awesome. Pwede bang si Catherine ang partner ko? Bakit naman ako? Pwede naman yung mas magaganda at mas sexy na kakilala niya. Paniguradong marami siyang babaeng maladyosa. Well, ask my little bro. Sabi ni Hinesley sabay tapik pa sa balikat nito. Paglabas ni Mr. Mendoza sa elevator, agad na dumikit sa akin si Hinesley at bumulong. Ang haba ng hair mo ah. Mukhang makakabog mo si Isabella. Isabella? Sino naman kaya yun? Babae na naman kaya yun ni Logan? Hay nako, hindi na naubos ang babae niya. Sino yun? Di na ako nakapagpigil at naitanong ko na. She's the first love of Logan. Walang-wala yung si Gemma compared to her. Akala nilang lahat walang sinaryosang babae ang kapatid ko. But little did they know, merong Isabella na nag-e-exist sa puso ni Logan. I just don't know if he already moved on from her. Ano ka ba namang puso ka? Bakit ka ba bigla-bigla nalang kumikirot? Napahawak ako sa dibdib ko dahil hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Hey, you okay? Ano lang tanong ni Hinesley sa akin. Okay lang ako. Buti na lang at sakto na sa 58th floor na kami nang mawala na yung kirot sa dibdib ko. Siguro kailangan ko na din talagang magpa-check up pag may free time ako. Hi bro, we're finally here. Ang hyper din talaga ni Hinesley katulad ko. Mabuti hindi siya pinapagalitan ni Logan. Bakit ngayon lang kayo? Nakapamewang na tanong ni Logan. Dumayo naman siya ng tingin sa akin. Nakita niya kung papaano lumaki yung mata niya pero binaling din niya agad ang tingin niya kay Hinesley. So, kailan ka pa nagtatagalog ng ayos? Nakapamewang ding tanong ni Hinesley kay Logan. It is none of your business. Anyways, look at your secretary. So nice, diba? Nahiya naman ako dahil sa sinabi ni Hinesley. Di naman na niya kailangan sabihin pa kay Logan eh. Ayan na naman tuloy yung puso ko na bumibilis ang tibok. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Di naman ako ganito dati eh. It's just the same. Wala sa mood na sagot ni Logan. Nakaramdam ako ng konting hurt doon. Oo, konti lang talaga. Kasi naman, di man lang niya nagustuhan kahit yung damit lang. Ang mahal kaya nito, no? Really? Eh bakit parang naiilang kang tumingin? Stop it, Hinesley. Fine, fine. Tatawa-tawang sagot ni Hinesley. Mukhang napipikon na ata si Logan. Sa wala naman ngang nagbago sa aura ko. Ganun pa rin, pinipilit mo pa kasi, Hinesley. Oo nga pala, Logan. Iimbitahan ko si Cathy sa party ko next month. I have no issues with that. Invite anyone you want. Even her? Nakita kong natigilan si Logan sa tanong ni Hinesley. Sinong her? Si Isabella ba? It's up to you. Sabi ni Logan sabay labas ng office niya. Apektado pa rin kaya siya sa first love niya? Akala ko naman wala pa siyang seneryoso. I gotta go na, Cathy. I'll just PM you ha. See you soon again. Pag alis ni Hinesley, tahimik naman dito sa office ni Logan. Umupo na lang ako sa pwesto ko at chinek ang ibang schedules niya para naman di siya masyado magalit sa akin. Medyo lang. Maya-maya bumalik na siya. Where have you been? Sa mall lang. Diba, sinamahan ko lang si Hinesley. Shopping, tas kumain lang kami. That's all? Tumango naman ako. Then ano yung pinag-usapan niya ni Mendoza sa elevator? Ha? Nakita pa niya yon? Kinumusta lang niya si Hinesley. Bakit pati ikaw nagsalita? Si Logan pa talaga tong kausap ko. Ang galing niyang magtagalog. Mas gwapo siya pag nagtatagalog siya, in fairness. Nagulat lang siya na kasama ko ni Hinesley. If you say so, let's go. Po? Let's go. Yung totoo, pinapunta niya ako dito, pauuwi na rin pala niya ako. Lakas tama ah. Kamot ulo akong sumunod sa kanya. Paglabas namin ng elevator, as usual, ano bang ganap? Siyempre, mga chismakers sa paligid. Natuloy ang mga edukada, mga tabil naman ang bibig.
Maglalakad na sana ako papunta sa paradahan ng taxi nang biglang nagsalita si Logan. Hey, where are you going? Taas kilay niyang tanong sa akin. Uuwi po? Saan pa ba ako pa pwedeng pumunta? Wala naman na, diba? You are going home with me. Hindi na po, may pamasahe pa naman po ako. Tsaka nakakaya sa makakakita, no? Kung ano na namang iisipin sa akin. Magmumukha na naman akong malanding babae sa paningin niya. Heist, are you disobeying me? Eto na naman siya. Dinadaan na naman niya sa pagiging boss niya. Ang daya naman eh. Hindi naman, Logan. Nakakaya lang talaga pati sa mga makakakita. So, don't mind them. Let's go. Wala ka namang magagawa, Catherine eh. Nakikipagtalo ka pa? Para talagang nakaipon ako, bibili ako ng kotse. Kahit yung mamarahin lang para naman di ko na kailangan sumabay pa sa lalaking to. Hindi naman sa ayaw ko or nag-iinarte ako, pero nakakaya naman kasi talaga. Besides, kahit naman niya ako sinasabay na sasakyan niya, di ba? Hay nako, sakit sa ulo. That dress really suits you. Dahan-dahan naman sa pagsasalita ng ganyan, Logan. Bigla-biglang tumatambol ang dibdib ko eh. Salamat. Kainis. Bakit pa ba ako nauutal? You should wear that kind of dress. Lumilitaw ang ganda mo. Shit naman no. Ano bang sinasabi mo, Logan? Hindi ko tuloy maintindihan kung anong totoong nangyayari sa loob ng puso ko. Sobrang bilis ng tibok. Hindi na lang ako umimik pa kay Logan dahil baka lalo lamang mag-hysterical tong dibdib ko. Logan, mali yata ang daan natin? Kasi hindi naman dapat dito yung daan eh. Ang alam ko talaga, liliko dapat sa kaliwa. I know. We'll just take our dinner before we go home. Pero Logan, no buts, please. Wala na naman akong nagawa. Palagi naman akong talo sa kanya eh. Eh di sumunod na lang, 'di ba? Kesa maging malademonyo na naman ang ugali niya pag nagalit. Feeling ko, nagne-nebulizer ako pag uwi ko dahil hindi ako makahinga. Good evening, Mr. Navarro. Malanding bati sa kanya ng babae. Waiter ata to eh. Hindi naman siya pinansin ni Logan at nagdire-diretso sa loob. Abat iniirapan pa ako. I want steak. Make it medium rare. Saad ni Lance doon sa isang waiter. Ang gwapo-gwapo talaga niya kung magsalita. Heist, how about you, ma'am? Katulad na lang din ng kanya. Sabi ko sa lalaki at saka ngumiti. Nginitian din naman niya ako pabalik. How cute. Sana lahat ng waiter ganito sa customer niya para naman masatisfied. Do you need to smile at that bastard? Masungit na tanong ni Logan. Well, lagi naman siyang masungit. Po? Napahawak naman siya sa sentido niya. Eh sa hindi ko naman talaga narinig eh. Mamaya maglilinis ulit ako ng tenga. You look shit. Nakangiting sabi niya. OMG, ngumiti na naman siya? Ang gwapo. Lalo tuloy lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Kumalma ka, puso, please. Pag naman di ko siya kasama, hindi naman ako ganito eh. Tsaka bakit ba ako kinikilig? Eh sinabihan nga akong stupid. Kainis naman talaga eh. Pasaway kang puso ka? You look more beautiful now. Buti nilang sakto dumating na yung order namin. Ang laki ng steak. Tuwang-tuwa naman ang mga bulate ko sa tiyan. Enjoy your food, sir. Together with your date. Ano daw? Date? Nagde-date kami? Don't be assuming. We're not dating. Okay. Di naman talaga ako mag-a-assume, no? Alam ko naman na hindi ako yung tipo ng babae na dinedate. Pero eto, na naman ang puso ko. Kanina halos magtatalo naman. Ngayon naman halos madurog. Hay nako, Catherine. Gutom lang yan. Kumain ka na. Sabi ko nga. Pagkatapos namin kumain, syempre, diretso na kami sa kondo. Thank you sa libre ha. Baka masanay na ako niyan. Joke. Sounds great for me. Nakangiting sabi niya. Ano bang trip itong lalaki na to? Sounds great daw. Gusto niyang masanay ako? Anong ibig sabihin, Logan? I want you to feel comfortable with me, please. Goodness, bakit ba ganito siya? Ano bang gusto niya? Paasahin ako? Plano ba niyang gumanti sa akin yung pagpapaasa ang pinaka-best way niya? Hindi kita maintindihan. You will understand it soon. But for now, hayaan mo lang ako. Bakit kinikilig ako? Logan naman eh. Babayaran ko naman yung utang ko sa'yo. Hindi mo naman ako kailangan pahirapan ng ganito. Sobrang litong-lito na yung isip at yung puso ko. Feeling ko nga nababalo na ako sa kakaisip eh. Mabuti na lang talaga nandito na kami sa kondo. Makakaiwas na ako sa kanya sa wakas kahit sa gabi lang. Mauna na ako, Logan. Paalam ko.
Kasi naman hindi ko alam kung paano pa bang kalma ang gagawin ka puso ko. Kanina pa kaya to kabog ng malakas. Daig ko pang may sakit sa puso. I hope wag kang maiilang sa akin, Catherine. I just want to treat you like this and I hope you will not get angry. Bakit naman ako magagalit? Nahiya nga ako eh. Hindi naman dapat ganito ang trato niya sa akin pero naguguluhan na talaga ako. May gusto kaya sa akin si Logan? Ano ka ba, Catherine? Asa ka naman? Hindi dapat ako nag-iisip ng ganito. Sobrang labong magustuhan niya ako. Wala naman akong may pagmamalaki eh. Dapat itatak ko na yun sa isip ko. Get rest. See you tomorrow. I can't understand what is happening to me, but I like it.